Maayong gabi mga kapaglaom. Ani kita karon dinhi sa Media Center sa Mountain View College nagasibyan ini nga programa. Ug atong ginalauman nga kini mahimong panalangin dili lamang sa Bukidnon, dili lamang sa Mindanao, dili lamang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan. Kamo nga nagapatalinghog og nagatan-aw ini nga programa, ang among pag-ampo, panghinaot mao nga kini mahimong panalangin kaninyo. Mahimong makadasig kaninyo labi na sa pagsusi sa plano sa kaluwasan sa Dios. Karong gabi, atong ginasugdan ang bag-o na usab nga serye nga atong giuluhan, God Still Speaks. Ang Ginoo nagapamulong paghihapon. Ang Ginoo nagahatag gihapon og mensahe. Gikan sa kasing-kasing adunay bililhon nga mensahe alang kanimo. Busa may gala, hinaot nga ikaw magsubaybay, magbalik-balik sa pagtan-aw nini nga programa aron ikaw masayod kung unsa ang mensahe sa Ginoo alang kanimo. Higala, ang atong kalibutan daot na kaayo. Ang atong kasinatian sa atong palibot dili na sayon sabton may gala. Busa balik ta sa tumong sa Ginoo. Balik ta sa orihinal gayud nga plano sa Ginoo sa pagtuga sa kalibutan, labi na ang iyang plano alang sa tao. Kung atong tukion ang pulong sa Dios, kining Biblia, atong makita ang kaanindot sa orihinal nga plano sa Ginoo. Imong basahon ang unang kapitulo sa Biblia ug ang ikaduha may gala. Diha nimo masayran kung unsa gyud ang handom sa Ginoo, unsay katuyuan nga iyang gihimo ang tao, unsay iyang tumong sa paghimo sa kalibutan may gala. Busa atong sumahon lamang. Okay, kini nga sugilanon alang sa kadaghanan sinati na niini. Bisan unsay mong reliyon. Ikaw kanunay nasuginlan kung unsa gayud ang tumong sa Ginoo. Okay. Sa paghimo sa Ginoo sa langit ug sa yuta o sa tanang butang sulod niini. Sa Henesis 1:31 atong mabasa. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Okay. Og ako binisayon, og nakita sa Ginoo ang tanang butang nga iyang gihimo, iyang gituga, og tan-awa, tanan, maayo. No kining pulong maayo gison, alang ka na kulang pa no? Very good, kulang pa na. No? Because ang konsepto gison is flawless. No? Ano pa, wa gyud dagta, way depikto, perfect, higala. Hingpit, higala. Mao kana ang original nga plano sa Ginoo og ang iyang plano iyag yung gituman magala no. Naghimo siya kalibutan nga hingpit. O gani no, kung atong tagi-tagihon, atong tan-awon pagyon no, unsay kahimtang kaniadto no. Sa Henesis 1 ug 2. Sa suma igsoon atong makita no. Una, naghimo siya mga flawless creatures. Usa flawless no? Mamanitem sa mga batan-on karon god no, flawless ba way depikto, way kakulangon, perfect, hingpit magala. No? Ang tao, hingpit, way dagta sa sala. Ang mga mananap, hingpit, walay mga disproportion sila mga panagway tingali. No? Sa pagyod, ang kinaiyahan magala, hingpit, ang mga dahon, hingpit, ang kabulakan, hingpit, ang kabukiran, nindot na naon magala. Mo kana ang kahintang sa kalibutan sa pagtuga sa Ginoo magala. Flawless creatures. Unsa pa gyud, no? Sila nagkinabuhi nga walay sala. Sa ato pa kay walay sala igsoon, perfect, hingpit pod ang ilang palibot, no? There was kung sa music pa perfect harmony, no? Maayong pagka-blend, maayong perfect harmony sa mga musicians, no? Maayong pagka-blend sa mga tingog, apil ang orchestration, ang duyog, no? Maayong pagka-blend mga ing-ana ang kahimtang sa kalibutan. Kay mao kana ang plano sa Dios. Magkinabuhi ang tao nga walay sala. Ang mga mananap magkinabuhi nga walay kabangis, mahigala. Walay kakulangon. Unsa pa gyud? God made a beautiful home for them. No? Gibutang sila sa Ginoo sa usa ka tanaman nga hingpit, nindot, mahigala. Dili ma-describe. No? Matag karon unya, masibot ang tan-aw sa mga pictures, no? Mga hulagway nga gipang drawing sa mga artist, no. Karon igsoon dunay na computer, no, nga mas nindot kay adto kamot-kamot lang, no. Brush ang ginagamit karon sa computer, mas nindot manigala.
kay makabutang sila bisan unsa ang ilang gusto i-appeal sa ilang drawing. Okay? Beautiful garden home was even more beautiful than what we see. No? Ang tanaman diin gibutang ang tao sa Ginoo usa ka hingpit nga puloy-anan may gala. Okay? Adunay kalinaw, adunay gugma, lunlon kalipay may gala. It was a beautiful garden home. Sa pagyud, there was complete trust and authority. Take note, no? Adunay kompleto nga pagsalig ang Ginoo kanila. O kini nga pagsalig nga gihatag sa Ginoo kanila igsoon, maupod ang ilang gihatag sa usag-usa. No? Ang unang tao sa kalibutan, si Adan ug si Eva, nagsaligay gayud. And what else? God gave them also complete authority. Gitagaan sila og responsibilidad sa Ginoo og autoridad sa pag-exercise sa ilang autoridad. Example, no? Si Adam gitagaan og katungdanan sa pagngalan sa tanan nga mga mananap. Gasalig ang Ginoo kaniya. Ing anak kadako ang pagsalig sa Ginoo sa tao may gala. What else? Gitagaan sila katungdanan nga mag-reproduce, magpadaghan sa ilang kaugalingon. Nga pinaagi silang gugma, sila makabaton og kabataan may gala. No? Ing anak kadako ang pagsalig sa Ginoo sa tao may gala. Okay. What else? They were also given what I would say a joyful occupation. Usa ning joyful, no? Makalingaw, makalipay nga buluhaton. Now karong panahon na may gala, ang buluhaton sa tao usay makalingaw, usay pod makalaay, di ba? Labi na kun ang imong buluhaton dili kaganahan maghimo niya na may gala, no? Dili na joyful, no? Dili na enjoyable in other words, no? Their work before was enjoyable. Unsa ilang buluhaton igsoon? Gitagaan sila katungdanan sa Ginoo sa mintina, sa pagpaanindot sa tanaman. In other words, our first parents were what? Gardeners, no? Or we'd say even farmers. Ginagmay nga paagi. But lahi ang ilang pananom o pangumaka niadto because it was joyful. Makalingaw og alang kanila igsoon, mahimo nga magmalipayon sila sa pagsudong sa ilang mga binuhatan may gala. Okay? Now today, dili na ana ang atong bulaton, no? It has become a burden. Say lula na, labi nagay kung wa kay gana maghimo sa bulaton, labi nagpanginabuhi na lang yun, di gina joyful may gala. Sa pagyud, there was also perfect rest, no? Kabahin sa paghimo sa Ginoo sa kalibutan mao ang gitagaan sila og kapahulayan. Ay imong mabasa kana sa Genesis 2, no? Sa ikapitong adlaw ang Ginoo mipahulay. Wala nga gikapoy siya may gala. Dili. Kundi sa pag-enjoy sa kinayan. Sa ito pa may gala. Kaya kita, mga tinuga sa Dios, apil ka niining hingpit nga kapahulayan. Ang plano sa Ginoo nga ang tao magpahulay gayud sa ikapitong adlaw. Muna gitawag nga Sabbath. No? Yun ang pulo nga Sabbath igsoon kung imong susihon sa original, no? Sa Hebrew, sa mana, to stop. No? Paghunong. Ito pa, kung adlaw Sabado, panahon sa paghunong sa imong buluhaton. Paghunong sa bisan unsang unahuna nga makahatag kanimong stress. Mo ka nang tumong sa Ginoo may gala. No? Dili ang Ginoo gikapoy, kundi panahon sa pag-enjoy. So sa adlaw Sabado, panahon sa pag-enjoy, tan-aw sa kinayahan, tan-aw sa mga pamatuod sa gugma sa Ginoo, panahon pud pag-bond, pag-connect sa atong panimalay. Kung walay Sabado igsoon, wa tay adlaw nga pahulay kita, busy ka ita, no? Gadali kita nga madato. Mga estudyante gaapas sa ilang mga requirements, you know? But panahon Sabado, unsay meaning Sabat gani? Stop, to cease, paghunong, pagundang sa mga kalihukan, mga bulaton nga maka-stress, makapamubo sa imong lifespan igsoon. Oh? So they were given what? Perfect rest, hingpit nga kapahulayan. And what else? Usa pa nga kabahin sa plano sa Ginoo. Nagi-enjoy sa tao kanito was face-to-face communion. Oh? Sila makigtagbo sa Ginoo, makig-istorya sa Ginoo, naung ug naung. No? Face to face. Usa na sa mga nindot nga pribilehiyo sa tao kanito. At any time, makigpulong siya sa Ginoo. At any time, maminaw siya sa Ginoo sa mga sugilanon sa Ginoo. See my friends, so I can imagine, no? Wa man ko dito, sa ato lang imagination na lang, no? Si Adan ug si Eva ga-enjoy gyud, no? Every time doon na sila
panahon nga makig-istorya sa Ginoo, mangutana tingali, no? Ginoo, sino paghimo sa kalibutan, no? Ginoo nganong imong kong gihimo, ha? Ginoo nganong ani maning naong sa layon o sa leon o sa elepante, you know? So face to face communion may galan, no? Direkta, ha? Makapangutana sila ug makatubag. Apan igsoon, kung atong padayon pagbasa ang Henesis na nagahisgot sa mga sinugdanan sa mga butang, moabot sa Henesis 3, diha atong makita ang gitawag nga intrusion. Ang pagsulod sa usa ka intruder igsoon og diha pod nagsugod ang drama. Igsoon kining drama ba? Usay laayon tag drama. Labi nang kita nga mga nagtubo sa kining tawag nga dysfunctional environment, no? Daghan drama sa panimalay igsoon, daghan drama sa tong palibot, drama sa komunidad. Usay laayon ta, no? Mabito ka mong hilig magtanaw og drama sa TV, ha? Kulang-kulangin niyo na or nag-undangin ninyo. Nga naman, ha? Makadungang stress, no? Mutanaw kag TV or malipay ka, yung makita drama, hilak-hilak, no? Kagubot ng mga kahimtang sa mga tao, unang drama igsoon. Hain nagsugod ang drama didto sa tanaman sa Eden. Kay misulod ang sala igsoon, no? Intrusion. Ngano intrusion? Way labot sa plano sa Ginoo igsoon. Now kinsa ang ahente niining intrusion? Usa ka bitin. Now matingal ta nganong bitin man pod. Now, ugwa mo na sa igsoon, sa uban nga sinuwat, no? Ang bitin, usa sa mga pinakanindot nga mga mananap kaniadto sa tanaman sa Eden. Gani, ang Genesis 3, no? Uno, gaingon, the serpent was subtle. Sa ito pagsoon, akong kitanaw ng pulong subtle, meaning artful. O sa ato pa ng pinulungan, maro-maro. Kay wise man siya. No? Usa sa mga bright nga mga mananap na ito ang bitin. And what else? It was beautiful. Ito pa igsoon kining bitin ito makita ron, no? Now, dakan ka nato igsoon, di giganang bitin, di ba? Ambot pila ka mga tao sa kalibutan, kung kaon na itong ang porsyento, no? Gamay ra na sila. Ganahan kapikap sa bitin, magbuhi og bitin, no? Kaya atong instinct, no? Atong kinaisyon, basta bitin gani, murag atong na patay na ni, no? Bisag mulabay lang bitin gani, bisag waysa sa ato, atong nunay patay gukdon, no? Igsoon, ing ana ang kahimtang sa tao sa bitin karon, no? But kaniadto, ang bitin kuno is beautiful. And what else? Artful, meaning wise or sa atong pinalungan karon, no? Di na maayo. Maro-maro, ito pa malinglahon. That's another word, no? Malinglahon. Yan my friends, mubiday na nga gigamit sa Ginoo ang usa ka ahente nga hitsuraan, nindutan aon, and malinlangon may gala. Actually, ang yawa mao'y gapaluyo sa bitin. Gigamat na mga instrumento. In other words, may gala, no? Usa ka leksyon ako natunan din, no? Ang yawa dili magamit og nga butang nga ngilad og dagway, or dili attractive. Apan kini mga butang nga nindot tan-awon. Now, unsay gigamit sa bitin usab nga mahimong litag sa atong unang inahan. Usa ka prutas may gala. No? Usa ka prutas nga giklaro sa Ginoo nga dili gayud sila magakaon ni ana ni magahikap igsoon. Klaro ang instruction and very simple. Sa tanang bunga sa mga kahoy dinhi sa tanaman, kamo gitagaan og kagawasan sa pagkaon niini. Apan do na lamang usa ka kahoy nga dili gyud nila kaunon. Bisan paghikap lang niini. Now, matingata igsoon, kung unsay gidili sa Ginoo, mao pod ang gigamit sa bitin sa pagpanglingla. Now, timan igsoon, no? Matod pa sa Genesis 3, no? Unsay nakita ni Iba niini nga bunga sa kahoy. Now, take note, it was good for food. Maayo man kaunon. Nganong dumilian man sa Ginoo nga maayo man kaunon? Sa bagayod, pleasant to the eyes. Nindot tan-awon, makalingaw sa mata. Nindot tan-awon. And third, it was what? Something that can make one wise. Kay mao na gipasalig sa bitin. Nga kung ikaw magakaon niini, mahimo kang bright. Now, igsoon. Kini nga tulo nga matang sa pagpanintal. Kung wa ka naka-realize, wa ka nakamgo, mao gyapon kini ang ginagamit sa yawa karon. Anaa kanunay ang tirada sa yawa sa atong appetite sa pagkaon. Muna daghang mga tao musugot na lang mamatay. Tungod sa ilang pagpatuyang sa ilang appetite. Now take note, mo ka na ang gigamit sa yawa kaniadto may gala.
something that is appetizing. Musa di ta magpalabi sa tong appetite magala kay diha nahulog si iba, no? Sa pagayod, pleasant to the eyes. Ginagamit gyapon si Hawa karon, no? Mga butang nga makadani, makalingaw sa mata. And what else? Makapabright. Kaya ang tao gayod gatuo nga siya sab bright o kinahanglan siya nga mas ma-bright pagyod. Gani ang uban, mo kompetensya naman gani sa Ginoo. Sa unsang paagi, dili na maminaw sa Ginoo. Di na maminaw sa tambag, may gala. Di na mabasa sa pulong sa Ginoo, kay ilang uno na mas bright pa sila na ining pulong sa Ginoo. My friends, ang yawa epektibo sa pagpanintal kang iba. Ni ining tulo ka punto, may gala. Busa, kinahanglan nga atong masayran, unsay pamaagi sa yawa. And then, kinsay biktima, may gala. Ang atong una nga inahan. Nganong siya na biktima? Na kung atong subay ng sigalanon. Si iba, naglaroy-laroy sa tanaman nga wala ang iyang bana. Igsoon. She wondered. Naglaroy-laroy, igsoon. And sa diha nga siya naglaroy-laroy, dito gid siya padulong pod sa kahoy nga kansang bunga sila gidumilian sa pagkaon. Is it, my friends? Curiosity. Mato pa nila, curiosity kills a cat. Kini nga atong pagka-curious, delikado ni. Si iba igsoon na-curious o nag-wonder, naglaroy-laroy, gawas sa kiliran sa iyang bana igsoon. Tingali samtang si Adan nagpahulay o natulog, naglaroy-laroy igsoon. Nya nakita gayud sa Ginoo, I can imagine, no? Nga siya padulong na dito sa kahoy kansang bunga, gidumilian sila. By the way, igsoon, atong sayron, nakatong nga bunga sa kahoy, dili to apple. Kaya mo na itong langdan, di ba? Apple. Kuno, no? Wala man na sa Biblia ang apple. No? Tingali, ang apple kay attractive. No? Pula-pula. Wata ka ba? Basig durian baka to? Or marang? Okay? Wala man gisultig soon. But anyway, niya pa'y dugang nga atong sayran. No? There was nothing. Matod pa sa Christian writer. Yung pangalan si Ellen White. There was nothing poisonous in the fruit itself. Walay poison. Walay butang nga makadaot ni adto nga bunga igsoon. But God's word prohibits it. Now take note igsoon, no? Ang akong nakita nga pagtulunan, bisan nindot ang usa ka butang, bisan attractive, kung gimanduan kita sa Ginoo nga dili gid ta magkaon niya na, ni maghikap niya na, that makes it what? Dangerous. Karon mong panahon na magrason ta ba? Nga okay man, makaon man na siya. Gihinluan naman na. Muna itong argumento. Now, bisan pati nung dimigala nga ing anak ka bright, or tingali mag-explore ta sa science tingali, kung ang Ginoo wala nag-usab sa iyang pulong nga mahugaw ka na sama sa baboy, atong klarohon, sama sa mga ginadili nga pagkaon, nagpabilin ka na nga mahugaw because God is the creator of everything. God is wiser than man. Igsoon. Pusa si iba may gala, naglaroy-laroy o dito gid siya padulong sa kahoy nga nakita sa Ginoo, dangerous nga direction igsoon. Now, by the way, no? Kung ako'y Ginoo ato may gala, no? Akong punggan sa iba, or tingali magdadali ko og himo og barbed wire, unya akong i-connect sa kuryente, anong pagduol ni iba, paghikap niya, makurintihan siya, di siya mapadayon. But you know, my friends, nganong gipasagdan sa Ginoo? Because God has given man the freedom of choice. Ang Ginoo nagtawag o naghatag og kagawasan kanato. Sakit alang sa Ginoo pagsudong sa tao nga padulong siya sa kalaglagan, apan dili pud mo pugong ang Ginoo kanimo kung mao kana ang imong pagpili. Si iba nakita sa Ginoo padulong sa kalaglagan, apan wa punggi sa Ginoo ang iyang direksyon. Nabalaka ang Ginoo. Sakit alang sa Ginoo sa pagtanaw nga kini si iba malaglag, mahulog gini siya sa kadautan. But still God in His love ug sa iyang pagrespeto sa kagawasan sa tao, iyang gipasagdan sa iba may gana. So, take note. Hain nagsugod ang drama igsoon. Sa diha nga si iba naglaroy-laroy. She wondered. And what else? She also wondered. Now take note, these are two different words, no? Nagwonder siya, naglaroy-laroy, and wonder. In other words, nahibulong
Now, kini atong pagkahibulong ison bantay-bantayan tanin, no? Ato ning pitulon. Kay kundi ta kabulong pugong ni, bisan asa ta mudag sa igsoon. Mo na mga batan-on, no? Ganahan mag-wonder, magsigig kahibulong, mag-explore, kay kahibulungan. Take note, young people, kamong batan-on ni, no? Adunay tendensiya ang batan-on nga mainteresado sa mga kahibulungan igsoon. Ug diha pod mutira ang yawa sa mga kahibulungan nga butang may gala. So Eve wondered and wondered. What else? Sa diha nga nakita si Hawa nga mauna ang interest ni Eve. Siya nag-engage into a conversation. Ang Yawa nakigpulong kay Iba, may gala. Nakigpulong. Unya si Iba igsoon misugot sab. In fact, karimin ko nga, diha usay maatik ang tao ba? No? Kay bawo nagita nga dangerous. Kay bawo nagita nga katalagman, makikistorya pag yun ta, mga gala. Mawala ta sa passing sa mga tao nga malinlangon, mga gala. Yes, beware of wandering. Magmatngon ka sa paglaroy-laroy ni mo, mga gala, sa kalibutan. Magmatngon, mga asawa, pagmatnon kamo sa inyong paglaroy-laroy. Mga bana, magmatnon sa inyong paglaroy-laroy. Kamong doon mga uyab diha, pagmatnon sa inyong paglaroy-laroy. Gani, gawas paglaroy-laroy, ang sa pagkahibulong. Kay diha pod mutira ang yawa. No? Kung kita hilig mahibulong, in other words, hilig mo explore, bisan unsa na lang explore sa mga makalingaw nga butang sa kalibutan, explore sa druga, explore sa sex, na dili pa para sa ato o para sa inyo mga batanon, diha igsoon magmadaugon ang yawa. Gani sa ako mga kasal kanunay, no? Ako ginahisgutan, no? Beware of wandering eyes and wandering affection. No? Okay. Ang reality may igsoon, no? Bisan unsa ka itsuraan imong asawa o imong bana, bisan unsa ka bright o kusgan imong bana, at any time, there's always someone out there, maybe smarter than your husband or prettier than your wife. That is the reality, no? Kamu mga minyo diha, no? Atong dawaton, no? Nga bisan unsa ta ka in love sa atong asawa or bana, at any time doon naglaing tao nga mas hitsuraan, mas kusgan, mas tingali muatiman sa atong banag asawa. That's why ang solusyon, beware of wandering eyes and wandering affections, you know. Ayaw patuyanga o patuyangi imong pagbati maglaroy-laroy. Okay? Kay tungod dili kana mo'y plano sa Ginoo. Dili kana siyang gihatag sa Ginoo alang kanimo, may gala. Ug mo ni hinungdan nga magkabulag ang mga banag asawa, magkabulag ang mga uyab, no? Kay gipatuyangan ang unahuna ang mata sa paglaroy-laroy, may gala, no? Now, padayon ta sa galanon. Si Iba nahulog tungod sa iyang paglaroy-laroy o sa iyang paghibulong-hibulong igsoon og ning dalahig siya, no? Tingali out of curiosity, iyang gitagaan, gibahinan iyang bana sa prutas nga ginadili. So, now take note again what I said, no? There was nothing poisonous in the fruit itself. Matupan ni Sister White sa Steps to Christ, no? But the sin of our first parents is in what? In distrust of God's goodness, no? Walay poison dito sa prutas igsoon. Apan ngano sila nakasala tungod sa distrust, ang pagsupak, ang dili pagsalig sa pulong sa Ginoo. Igsoon, akong balikon, bisan na usa ka putang nindot alang kanimo. O tingali alang kanimo wa may bikil, unsa may sayop ni ana? Kun kana supak sa pulong sa Ginoo, kana igsoon sala. But anyway, sa diha nga sila igsoon nahulog na sa pagpakasala kay sila nagdisobey, ang Ginoo wala nagkulang sa iyang tumong alang sa tao. Siya miadto sa tanaman og siya mingon, "Where art thou?" Hain man kamo. Hain ka man Adam. Hain ka Iba. By the way, ang Ginoo ba wa masayod sa nahitabo? Ang Ginoo igsoon is omniscient. No? Siya nasayod. Nakakita. Gani, dili siya maatik, may gala. Apan nganong siya nangutan naman, "Where art thou?" Hain man kamo, hain ka man, may gala. Nakita man ka siya sa tanang pangitabo. Sa panahon nga si Iba, naglaro-laroy na, iya nakita, may gala. But,
Kining pangutana, where art thou, is a way of letting man know that God is reaching out to them. Higala, kining pangutana, where art thou, haiman kamo, nagapamatuod lang alang kanako, o kanimo, nga sa panahon nga ikaw magpalayo sa Ginoo, ang Ginoo nagasunod gyapon kanimo. Ang iyang grasya madagayaon sa pagsunod-sunod kanimo, sa pagpunit kanimo. God is still reaching out to humanity. Ang Ginoo sa iyang gugma nagakabot kanimo higala. Where art thou? Hain ka man karon. Kung ikaw anaa sa tumang discouragement. Kung imong gibati nga mo kalimtan na ikaw tungod sa epekto sa sala, may gala. Kung ikaw anaa sa addiction karon, God is still calling on you, where art thou? Dili man kana mo'y plano alang kanimo higala. Apan ang Ginoo sa iyang gugma o sa iyang plano sa kalawasan, magsunod-sunod gyapon kanimo. God is reaching out to you tonight. Kung unsay imong kahimtang karon may gala. What else? Kining pangutana, where art thou? Gapakita ang Ginoo o sa kaginoo sa hustisya. O sa mga abogado igsoon, kining mga tawo nga eskwela balaod, no? Basic kini nga pagsabot nila kining konsepto sa due process, right? Unsa ning due process, no? Kanang tagaan kag sakto nga hearing. Tagaan kag sakto nga kay gayunan sa pag-explain. In other words, bisan klaro na alang kanako nga ikaw gayud ang nangawat, apan dili ta kasilutan dayon. Paminawon ta sa ka. Mo na meaning sa due process. In other words, yes, nakasala ka, apan nga numan nahimo nimo. I'm here. I'm willing to listen to you. You know, sa diha nga kasala sa idan sa iba, ang Ginoo nakakita sa tanan, but still, in asking the question, where art thou? He was giving them a chance to explain, to tell their side of the story. So, di ba? How, you know, unthinkable, no? Alang ka na ko siya, di na ko mahusay, di na ko matugkad ang gugma o ang hustisya sa Ginoo. Kaklaro na, no? Nakita gid sa Ginoo ang tanan. Apan nganon siya, gaingon pagyapon, where art thou? Again, number one, to let them know that He was reaching out to them. Second, to give them due process or the chance to explain. Aron sila hatag sa ilang sugilanon may gala. Okay? Now, unsay epekto sa sala, diha dayon may gala. Atong tanawon, no? Kay sinati ta nini. Una, fear. Sa diha nga nakauna sila sa gidili nga prutas, nahadlok sila, nanago. Muna karon igsoon, sa mata sa hustisya, kung ikaw gipatawag o gisumunan nga mag-atubang sa korte, ug botago gani ka, ang assumption nga or presumption is sad-an nga magtago-tago man. Kay ang tawo nga way sala, di gid mahadlok mag-atubang bisan kinsa pa yung atubangon. Fear. Kadua, blame game. Di ba natin ulit zon? Ato na ng tendensiya karon makasala gani, mamahid. Manudlo sa uban. Tinuod nakasala ko pero siya manggod. Gidalahi ko or tungod sa kalisdanan. Pasanginan ng kalisdanan. O tungod sa kapait. Wa may pagkaon sa akong buhaton. Mamatay na lang mi. Blame game gyapon na igsoon. Sa pagyon, alienation. At si Adan, iyang blame iyang asawa. No? Ito pa, Ginoo kining gihimo nga babae ba? Nadalahi ko niini, no? Ito pa mo ni siyang root of all evil. Huwag sa atong pinilungan karon, no? Igsoon, asawa na niya, apan yan ang giblame, no? Nagsugod na sila ka alienate, right? Murag na nagkalagyo sila gamay kay nagbinasulay naman igsoon. Si iba pod, Ginoo ang serpente, no? In other words, I can imagine before that, doon ay maayong relasyon si Adan ug si iba sa mga mananap. Musakay-sakay tingali sa mga leon, sa mga elefante, sa bitin tingali, no? Mukapit-kapit sila. But look, karon ilan ang ginablame. Naawa kini mo tinugaw, mo ning nagdagtigaw din So that alienation, my friends. What else? Corruption. Nagsugod nagkalaya ang mga bulak. Ang mga dahon nagsugod nagkatagak. No? Sa psychology igsoon nga term ang ginagamit namo is dysfunction. Our world has become dysfunctional. Mismo mga mananap nahimo nang mabangis igsoon. Ug mao ka nang atong kahimtang. No? Dili na tanang mananap atong hapid-hapyuron kay basig maunay tayo, no? Bisan ang iro, no? Doon na iro na kanito nga hapid-hapid na kong ulo, gipaak nang ko, you know? My friends, dysfunction. What else? Death, kamatayon. Did Adam and Eve die that day? Wala, no? Unsay pasidan sa Ginoo? Sa panahon ikaw magkaon ni maghikap niya na, ikamu mamatay.
But did they die that day? Wala. But you don't know this, no? Or tingali, angin mo sabtan, no? They started dying, no? Right that day. Niyan ang adlaw nga sila misupak sa mando sa Ginoo. Nagsugod sila kamatay. Ha? Installment igsoon. Gani, matod pa sa science igsoon, we die every day, right? Ang atong mga cells gakamatay kada adlaw igsoon. Mo kuning matod pa sa teacher nako, no? Mabisag wa ta na nabulingan, wa ta nabugan, ug atong luguron atong panit igsoon, do na gimugawas ganman. These are part of the decaying of the human system or the human body, my friends, no? They started to die today. Even a newborn child, no? Bisang kining bag-o pa na tawo nga bata igsoon, pagkataon niya nagsugod pud sa kamatay. He is marching toward his grave in the installment basis igsoon. Mo kana mga epekto sa sala, may gala. But you know, ang maing balita alang kanimo kanako, God still cares. Ang Ginoo igsoon, apektado kayo og siya nagatagad gihapon sa akong panginahanglan, sa imong panginahanglan. So sama nga siya nagtagad sa panginahanglan ni Adan ug ni Eva. Nga naman, again, siya naminaw. Oh. Sa akong isulti na igsoon, God gave them due process. No? Kung ako tingali ito, ayaw na. Ayaw na sige explain. Klaro na. No? Di ba? Apa nang ginawa yun? Okay. Where art thou? Hayan man ka mo. Bisag kibaw sa asa nagtago-tago. Because he was willing to let them tell their side of the story. And what else? God communicated. No? Sa diha, nga naman ang ilang pagsaysay, nga anong sila nahulog, sa diha nga sila nakasulti na silang side of the story, God communicated. How? Okay. Karon, Adam, ikaw, magpadayon siyang bulaton apan pinaagi sa singhot. See? That's communication, right? Ikaw iba, mga nakyapong ka. Ikaw balaka, mga nakyapong ka. Apan pinagi na sa kasakit. Unya ang bitin sab. Nag-communicate ng Ginoo. Kaya nasayo ng Ginoo nga, ang kapaliw sa bitin, mao ang yawa. Busa ang Ginoo, doon na puminsay sa yawa. Ikaw yaw, tungod kay nagdala kag tigaw yaw, muna siya, no? Magakamang na kayaw. Okay? Pagkapait may galan, no? God communicated. No? And what else? What I like more is, in His communication, God had a plan B. Sa pigsoon, ang plan A sa Ginoo, maong ang kalibutan, mahimong hingpit, walay sala, lunlun kalipay ug kalinaw, ang maghahari sa kinabuhi sa kalibutan. But kay wa man na matuman igsoon, ang Ginoo adunay ready-made nga plan B. God was not caught off guarded. No? Dili nga ang Ginoo nakuratan. Iyang nakita ang posibilidad sa sala. Busa doon na siya plan B. Now, what else? Part ng plan B is, iyang gi saninaan si Adan ug si Eva. Ang Ginoo gid nangunay sa paghimo og sanina alang kanila. Di ba na nindot panalduhon ison? Ang tao nagrebilde, misuki, misupak. Apan ang Ginoo dunay plan B gihapon. Ug siya pagid ang naghatag og sanina kanila, gibuhatan gid sa Ginoo ison. Karong panahon na ang sanina o sapot nga ginhatag sa Ginoo ang iyang pagkamatarong alang kanimo kanako. Sa panahon ikaw ako makasala, labaw pa sa atong sala, nakita sa Ginoo ang atong panginahanglan, ang sapot sa iyang pagkamatarong nga kita mo barog kaniya nga murag wala nakasala. Nga naman, kung kita magpahimulo sa iyang grasya, pasayloon kita diha-diha igsoon. Higala kapag laom. Kung ikaw man nagabati nga ang Ginoo nakalimot na kanimo, kung ikaw nagabati nga layo ng langit kanimo, ang Ginoo nagakabot kanimo ug iya ikawng saninaan siyang bisti sa pagkamatarong. Kung ikaw lamang mudangup kaniya, mga igpasaylo, maghinulsol, magpakabili sa iyang grasya, may gala. Now, anyway, sa diha, mas idan si iba, naa sa plan B. No? Wa na sila sa plan A, aniya sa plan B na igsoon, unsay nawala kanila. Usa ka nindot nga puloy-anan. No? Lahi na ang kahimtang sa kalibutan igsoon, o giabog sila. Kay di na pwede magpadayon sila magpuyo dito sa tanaman nga nindot kaayo, busa gipagawas sila igsoon, so nawala kanila ang pribiliho sa pagpuyo sa anindot nga puloy-anan. Sa pagyod, ang buluhaton himo na nga lulan. Work has now become tiresome. In other words, what was lost? A tireless work. No? Usa ka buluhaton nga walay pagkakapoy unta. Sa pagyod,
painless birth alang sa mga babae. No? Mga nakgyapon sila apan pinaagi na sa sakit nga pamaagi may gala. Sa pagayod, ang ecological balance igsoon was also disturbed. You know, unsa ni ecological balance? No? Matod pa sa mga environmentalists, no? There is what we call ecological balance, no? Sa kalibutan. No? Now, di na ako masaysay sa sinisilyo igsoon, but anyway, karon igsoon ang atong kinaiyahan dili na balance, no? Na balance, no? Ang mga mananap nila magpinatsanay na aron nga makasurvive ang usa. In other words, dunay mga mananap nga madaog-daog mo toy mga pangkaon, alang sa mga maskusgan, no? It's now survival of the fittest, no? That's part of the ecological imbalance igsoon. So muna kahimtang sa kalibutan karon. Sa pagyod, mismo ang mga tumong sa tao lahi na, no? Tanaw ra gud, no? Ang anak ni Adan ug ni Iba, no? Ang usa mipatay sa igsoon, imagine, umo ka na ang usa ka miniature nga kiniya sa tao karon, no? Miniature description sa kiniya sa tao, no? Ang atong tumong lahi na, nga mismo ang atong igsoon, atong kapamilya, ato nang unayon igsoon. Di ba? Di na ta makasalig. What else? Usapon nga nawala kanila kining deathlessness. What I mean is, nahimo na silang subject to death. As I said already, sukad nga si Aba nagsupak sa klaro nga mando sa Ginoo, misugod siya og kamatay o kini nga tendency sa kamatayon napasa kang Adam igsoon. And what else? They also lost the privilege of what? Face-to-face communication. Kining pakig hinagbo sa Ginoo nga face-to-face nawong ug nawong nawala kini nga privilege. Dako kayo ang epekto sa sala, may gala. Dako kay nawala sa tao tungod sa iyang pagsukig. No ti man kung ikaw magpakasala, kung ikaw musupak gani sa plano sa Ginoo, ti man dako pod ang mawala kanimo. Higala dunay paglaom luyo ni ana. Face-to-face communication is God's original plan. Og alang kanako igsoon, wala gyoy makapuli na. There is no perfect substitute for face-to-face communication. Of course, karon natin mga cellphones, no? Arang-arang na karon, no? Makatawag ta, makatext, napay Facebook, you know. But you know, alang kanako igsoon, I still love face-to-face communication, no? Ano naman, makita mo gud nimo kung matinud-anon ba siya. Labi na kamong mga dunay background gamay sa psychology o hilig magbasa sa mga kiniya sa tao, nakita nga non-verbal messages, no? Sa face-to-face communication may gala, mabasa nimo ang iyang pagkasinsiro, no? Tanaw nimo iyang kilay, iyang mata gapitok-pitok, mismo iyang ilong, no? Sa mga ilonggo pa kuno, mailan nimong tao kung binakak, no? Kay maghungag-hungag iyang ilong, no? Muna iyang mga ilonggo, no? Ay murag ilan ng tradition or totoo, no? Now, sa ato pigson mo tanaw ta sa mga kilay, no? Ang movement sa mga kilay kay diha to kitanaw, no? That's why sa psychology igsoon, non-verbal behavior is more trustworthy. Mas masaligan ang action. O manang kining ginsulti pito nga action speaks louder than words. That's very true, no? Kay bisabihin ko I love you pero di makita sa akong naong, or nasakitan ka pastor, wala okay lang ko, no? Okay ko no, pero ang kuno makita nga nasakitan gid ko. That action speaks louder than words, no? Manang dunay ingon nga what you are thunders, I cannot hear what you say, no? Kung unsa ikaw gud dinaguob nga di na ko madunggan ang imong ginasulti. See that? That's very true, my friends, no? Action speaks louder than words. That's why let me repeat. Walay perfect nga ikapuli sa face-to-face communication, which man or humanity has lost because of sin. But let me end with this. No? Ang Ginoo maoy naghimo sa inisyatibo sa pagkabot sa tao. Sa diha nga si Adan ug si Iba nakasalaigson, ang Ginoo mismo maoy nag-una-una, naghimo og inisyatibo or mga tikang sa pag-reach out sa pagkabot kanila. Again, sa pangutana, where art thou? Ato makita ang concern sa Ginoo. Kung ako'y Ginoo igsoon, sa diha nakasala, si Adan ug si Iba, pasagdan ako, ala, patuyang mo, no? Maghimo kog laing Adam ug Iba, no? Maghimo kog laing tao, no? Badlungon kay mo, kaklaro atong instruction, kasimple ato, musukigin mo. Wa mo inada. Maghimo kog bag-o nga tao. See that? But no. God reached out to them by saying, where art thou?
Ang kaluwasan igsoon inisyatibo sa Ginoo. Dili ang tao maoy interesado mo balik sa Ginoo, kundi ang Ginoo mo mismo maoy nangita sa tao. Karong gabi kapag laom, God is still reaching out to you. Unsa man imong kahimtang karon, kung ikaw na sa addiction, kung ikaw pasan og mga dysfunction nga epekto sa daot nga genes sa imong pamilya igsoon. Kung ikaw man nagbati nga manay paglaom man lang kanimo, remember tonight, God is reaching out to you. God still speaks. Ang Ginoo aduna pa kay mensahe alang kanimo, ang mensahe sa gugma o ang mensahe sa kaluwasan. Dawata kini, batni kini, dawata ang gugma sa Ginoo o ang grasya nga nagadugukod kanimo, ang grasya nga nagapunit kanimo, o ikaw makasugod pag-usab. God still speaks. Ang Ginoo nagapadayon sa pagkigpulong, sa pagkabot kanimo, o iyang gusto nga ikaw mudawat lamang, higala. Ayaw sayangi ang kayayunan sa pagkonektar balik sa Ginoo aron dili makawang ang iyang plano sa kaluwasan alang kanimo.